Ayan. So, ano, ang agenda natin for ang agenda natin for today is discuss ko lang yung yung changes, yung minor changes dun sa dun sa mechanics ng quiz natin. Okay, pero more or less yun pa rin naman yung yun pa rin naman yung mechanics natin. Meron lang akong mga konting inibang detalye. Okay. Para based dun sa dun sa na kita nating problema last time. Okay. So ayun. Tapos discuss ko yung ibang yung solution ng ibang tanong sa sa quiz 1 ninyo. Okay? And then ito nga yung problema ko kasi yung mali pala ako ng pagkaka-schedule ng quiz 2 at saka ng ninyo, ng exams niyo. Dapat pala hindi ko pinagsunod. Okay. Pero ganito ha, after ng quiz 2 ninyo, okay? Tawag dito, after ng quiz 2 ninyo, bali mag popost ako ng ng video recording nung ibang solusyon nung quiz number 2 para pwede niyo siyang aralin habang nagmi-midterm exam kayo. Okay? Pero for today, i-discuss ko yung ibang siguro ang prepared ako ngayon dito is 4 na tanong. Okay? Meron akong 4 questions out of the 10 na i-discuss. Okay, galing dun sa quiz number 1 ninyo. Okay, so ayun. So ayan, 6 na kayo. Okay, konti na lang. Start tayo in 3 minutes. Okay. So, 'yun. Pero sa ngayon, meron ba kayong concerns or questions na gusto nyong i-address natin habang hinihintay natin yung iba? Saglit lang magli-leave lang ako sandali lang, ha? Tapos babalik din ako kaagad. May aayusin lang ako sa Okay, sandali lang. Hello, dinig ako? Okay. So, kasi, tawag dito, may ugong dun sa ko, sa sounds ko. Hindi ko alam kung galing sa mic ko or ano. Okay, so since 'yan, 8 na tayo. Okay, so siguro okay na 'to. Puwede tayong magsimula. Okay. Pero bago 'yun, hands down muna natin si or may question ka ba Miss Codero? Okay, wala naman. Sige, naiwan lang siguro yung hands. Okay. So for today, ayun nga, pag-usapan natin yung quiz number 2 ninyo tsaka yung exams ninyo. So bali isang usapan na 'to kasi magkasunod nga siya next week. Okay, pero yung susunod ninyo, yung quiz number 4 ninyo tsaka yung exams ninyo, malamang hindi ko na pagsunurin kasi naisip ko pala dapat pala may pagitan siya para at least ma-discuss man lang yung quiz number 4 bago kayo mag-exam. Okay, dapat pala gano'n yung nangyari. Anyway, so gaya nga ng sinabi ko kanina, after ng quiz number 2 ninyo, siguro, dating gawin kasi hanggang 2 AM yung yung pagtanggap niya. Pero late na yun, ang submission lang talaga is hanggang 11:59. Pero paglagpas ng 11:59, puwede pa kayo mag-submit hanggang 2 AM, pero late na yun, okey? So, ayun, para yun sa sa quiz, okey. Ngayon around mga 3 AM, 4 AM magpo-post ako ng ng exams ninyo, okey. Pero at that time naka-post na rin yung exams ninyo. So, medyo magkasunod siya talaga. Okey, so anyway 3 days naman yung exam niyo. So, may time kayo para aralin pa rin yung yung material, okey.
minor changes sa ano ninyo, sa instructions para sa quizzes at saka sa exams ninyo. Okay. Okay. Nakalagay dun sa ano, poor daw yung quality ng network ko. Akala ko nawalan ako ng internet. Anyway, so ayun, ang tawag dito, may mga minor changes na ginawa ko dito. Unang-una, yung instructions dito, okay, would also apply sa assessment ninyo. So gaya nga nung sinabi ko sa nung nakaraan. Okay. Tawag dito, kung paano natin kino-conduct yung quiz, baka ganun din natin i-conduct yung assessment. Okay. Kaya lang sa assessment ninyo, baka madagdagan ng ng isang requirement. Okay, which is a video recording. Pero mamaya pag-usapan pa natin. Okay. So, ganun pa rin, answer the questions in the best manner that you can. Provide the necessary discussions and or solutions to support your answers. Magkakaroon pa rin kayo ng template. Okay? So, kung paano nyo ina-access yung template sa quiz dati, ganun din nyo siya i-access ngayon. Okay? So, dun sa forms ninyo, nakalagay dun yung link. Okay? Papunta dun sa question. Okay? Tapos, nakalagay din dun yung password. Okay? And then, what happens is that, i-click nyo yung link. Tapos, pagka nag-open yung susunod na page, ilalagay nyo yung password para ma-access nyo yung template ng quiz niyo. Tapos, ida-download nyo yun. Doon na kayo mag-edit. Okay? Now, ito yung medyo isang change na ginawa ko. So kasi dati ang naging reklamo is that ang naging instruction ko sa inyo is kapag wala kayong sagot sa isang item, lagyan niyo ng no answer yung template tapos i-upload niyo siya as noanswer.pdf. So maraming hindi nakasunod kasi ang unang problema daw nila is dahil marami silang walang sagot. Okay, maraming items na wala silang sagot. So marami silang kailangang pangalanan na noanswer.pdf. Okay, syempre pag sa Windows nyo ginawa 'yon, hindi siya papayag dahil pare-pareho ng file name eh. Okay, so ang gawin natin is para mag-iba-iba siya, ilagay niyo na yung question code. Okay, dun sa no answer. So question code tapos noanswer.pdf ang i-upload niyo. So yan, hindi na mag-iiba-iba yan ha. Okay, so sana masunod na 'to. Okay, kasi nagugulo yung nagugulo yung pang-sort ko eh. Okay. Now, tawag dito, hindi ko pa masyadong nakita yung loob ng mga quizzes ninyo. Ang nakita ko pa lang is yung mga files. Okay. Pero I hope na nasunod niyo yung ibang instructions dun sa ating template in which kailangan na ipaliwanag niyo ng mabuti yung ninyo, yung sagot niyo. Okay? May explanation siya. Okay? Kahit na siya ay problem solving, kailangan may explanation pa rin siya kung paano niyo nakukuha or paano kayo nag-a-arrive dun sa mga steps na ginagawa ninyo. Okay? So nabigyan ko naman kayo ng example before. I hope na ginawa niyo rin 'yun as parang template ninyo mismo. Okay? So ayun. So maliwanag ba 'to? Maliwanag ba 'tong bagong instruction na 'to? Okay, so sige. Now, very good. Now, ito yung isang requirement na pwede kong hingin sa assessment sa sa midterm exams niyo tsaka sa final exams niyo. So, recording, okay? So, if a recording of an explanation of your solution is required, okay, you need to record yourself while demonstrating your solution. Okay? Limit the length of the recording up to 15 minutes. Okay, pero pwede naman siya lumagpas. Kaya lang hangga't maaari i-limit yun lang sa 15 minutes. Your discussion may be scripted. Ibig sabihin may binabasa na lang kayo. Okay? Pero preferably yung binabasa nyo, yung report nyo na mismo. Okay? So ibig sabihin pag ginawa nyo na yung report nyo, yung solution niyo, pwedeng na siya, script worthy na siya para sa recording niyo. Okay? And all solutions already on your report and codes are ready to be executed. So available na yung solutions. Okay, makikita na kagad yung solutions niyo, ipapaliwanag niyo na lang. And at the same time, yung mga codes, kung gagamit man kayo ng Octave or ng MATLAB to solve your problems, pwede na siya i-execute na lang siya. So naka-type na yung code, i-execute niyo na lang. Okay? Save your video on a video sharing service like YouTube or OneDrive. Okay? Then share it by posting the shortened URL on your report.
sa template natin, okay, doon sa template natin, merong example doon as well as this one. Okay, yung template dito may example siya kung paano niyo siya ipo-post, kung paano siya ilalagay. At meron din tong example kung anong tawag dito, kung paano kayo magre-record. Okay, kung ano yung kailangan ko doon sa recording ninyo. Okay, so paki-check na lang 'to later on para may plano niyo yung gagawin ninyo. Now, in terms of your assessment dahil nga in terms of your exam dahil nga may recording, okay. Hindi naman lahat ng questions doon kailangan ng recording. Meron lang akong mga i-specify na mga items na required yung recording. Okay, para yun sa exams. Yung sa assessment kasi hindi ko siya nailagay, na-post ko na siya. So ang mangyayari is that kayo na lang pumili kung ano yung gusto niyo gawa ng recording. Yun yung instruction sa assessment niyo. Pero sa exams, okay, sa exams niyo para sa lecture, ayun na nga. Ako na mag-i-specify kung ano yung mga items na kailangan ng recording. Okay? So, ayun. Kumbaga, i-randomize natin kung ano yung kailangan ng recording. Pero yung iba, hindi na kailangan. Pero pwede rin kayo maglagay kung may oras pa kayo. Okay? So, basically, yun lang naman. Yun lang yung nadagdag. So, yung dati naman, non-compliance, ganun pa rin. If there's enough evidence that your work is plagiarized, your entire quiz should be 0. Check the announcements for the opening and expiration of the assessment. Okay? Of the activity. Okay, kung ano man yung activity na tinutukoy dito. That pala hindi assessment, that activity. Okay. So in your case, ganito. Ang quiz number 2 ninyo, okay, is scheduled 11 a.m. hanggang 11:59 p.m. ng October 14. October 7. Tama, October 7. Okay, ulit ang quiz number 2, okay, is available from 11 a.m., okay, hanggang 11:59 p.m. ng October 7. Okay? Ang late submission ay accepted until 2 a.m. ng October 8. Maliwanag 'yan? Paki-take note na lang 'yun pero mamaya ipo-post ko rin ito. Okay. So that's your quiz number 2. Ang midterm exam nyo ay available from October 8, 1 a.m. Okay, until October 10, 11:59 p.m. Ulit. Ang midterm exams ay available from 1 a.m. ng October 8, Thursday 'yon, until October 10, 11:59 p.m. Ang late submissions ay allowed until 6 a.m. ng October 11. Okay? So, maliwanag yung schedule ng quiz number 2 at saka midterm exams natin. Okay ba? Okay yung okay yung ating schedule. Okay. So, pero mamaya gagawa ako ng announcement tungkol diyan. Okay, para mas malinaw siya. Okay. Tapos, ito pa pala isang major change. Okay. Ito pa yung isang major change. Sa ano nyo kasi, sa quiz number 1 niyo. Oo nga eh. Mali yung hindi ko na anticipate. Dapat pala medyo hiniwalay ko. Kasi ang nangyari kasi nung iniba ko yung schedule nyo, ang naisip ko, Wednesday talaga yung quiz. So pinilit kong Wednesday talaga siya. Dapat pala in-adjust ko yung schedule nung nung quiz 2 ninyo. Kaya lang ganoon din naman kasi, ang mangyari kasi, hahatiin ko rin kasi yung isang buong linggo para dun sa mga may lab naman. Kung mapapansin nyo, yung isang buong linggo talaga, in-schedule ko para may lecture, may lab. Okay, para hindi rin siya magkasabay. Kasi nung una magkakasabay yan. Isang buong linggo pero magkasabay yung lecture tsaka lab niyo. So ginawa ko, pinaghiwalay ko. Pinaikli ko yung araw pero pinaghiwalay ko. Yun nga lang talaga, buong linggo kayo mag-e-exam. Okay? So ayun. Kayanin niyo na lang. Medyo mahirap ito pero anyway,
Ayun. Mali ako ng schedule ng ano ng quiz number 2 sa totoo lang. Ayun, sorry doon. Pero next time ano, ano natin. I-reschedule natin yung quiz number 4 ninyo na hindi masyadong malapit sa ano, sa midterm exam. Sa final exams. Medyo ilalayo natin siya. Okay, para do sa isang buong linggo, may isang araw kayong break. Pagitan nung assessment 2 na final assessment ng laboratory tsaka final exams ng lecture. Okay, so iiwalay natin yung quiz doon. Okay. So pero sa ngayon medyo tiis muna tayo. Okay. So anyway, tawag dito. Ayun, yung isa pa palang major change. Kasi yung quiz number 1 ninyo, kung matatandaan ninyo, yung isang number or yung isang template is worth 10 points. Okay? So regardless kung ilan yung questions. Okay? So halimbawa, ang question number 1 ninyo merong ano, ang unang template niyo, unang item niyo merong 5 questions. May 5 questions sa loob nun. Okay. So since ang isang template ay nakascore ng 10 points. Lalabas parang paghahati-hatian ng bawat questions niyo yung ano, yung yung score na 10 points. So parang 2 2 2 2 2. Parang ganoon yung mangyayari. Okay. So regardless kung gaano kahirap or kadali yung ibang questions. So para mapagpantay-pantay natin siya. Okay, para mapagpantay-pantay natin siya. Ang gagawin natin ngayon, starting quiz number 2. So yung quiz number 1, yung scoring nun, ganoon talaga. Hindi natin babaguhin yun kasi nakuha nyo na eh. Okay. Pero yung quiz number 2, simula sa quiz number 2, ang gagawin natin ngayon is ang isang question box is worth 10 points. So halimbawa, sa isang item, merong 4 na question boxes. Okay. Yung bawat question box na yon, okay, meron na yung 10 points, isa. So bali yung isang item na yon, may 40 points na yon. Okay. So para pantay-pantay na lahat ng questions ninyo. Okay? So, kasi ganun din naman, mag-e-effort din naman kayo magsagot. So, para hindi ma-dilute masyado yung effort ninyo dun sa ibang questions, edi pagpare-parehuhin natin yung number of items. Okay? Kaya lang, yun nga lang, magugulat kayo. Halimbawa, ang quiz number 2 ninyo, worth 300 points. Halimbawa lang Okay, hindi ko pa sinabi 300 points siya, pero worth 300 points. Okay? So, ayun, baka magulat kayo dun. Now, ang ano natin, basta ang gawin nyo lang is, sagutan nyo lang yung lahat ng kaya nyong sagutan. Okay? Yung highest possible score, okay? Or yung pinakamataas na posible nyong makuha. And therefore, yung kalahati nun, which is yung passing grade. Okay? Hindi ko muna sasabihin kung ilan. Okay? So, surprise muna yon. Okay? At hindi siya nakadepende kung sino ang highest, ha? Hindi ko siya idedepende kung sino ang highest. Ako ang magse-set nun. Okay? So which means iiwasan natin yung kasi ang nagiging problema ganito. Marami sa inyo kasi ganito yung sakit eh. Or marami sa mga students ganito yung sakit. Halimbawa pag sinabi ng exam nyo 1 to 100, pag naka 50 points na, masaya na. So hindi na sasagutan yung iba. Okay? So para ngayon hindi nyo rin alam kung ano yung kalahati. Hindi rin natin nasabihin kung ano yung pinakamataas. Okay. So, ang gawin natin ngayon, ang kailangan yung gawin ngayon is sagutan nyo kung ilan yung kaya nyo talagang sagutan. Okay? Maliwanag yon yung changes sa scoring system. Ayun. Or may tanong ako, gusto nyo bang ibahin ko rin yung scoring system nung quiz number 1? Ganito. Pag-isipan nyo mabuti ako ng implications nun. Kung ano yung implications na babaguhin natin yung nung quiz number 1. Tingnan nyo kung pabor siya sa inyo o hindi. Okay, basta ganito ang mangyayari. Sa ngayon, ang scoring ng quiz number 1 ay per template 10 points. Okay? So yung question boxes sa loob ng template, paghahatian lang yung 10 points. Okay? So yun yung current scoring system. Pag gusto niyo siyang ibahin, okay? Ang mangyayari is that isang question box sa isang item worth 10 points na siya. Okay? Ngayon, tingnan niyo mabuti kung ano yung magiging implication ng dalawang set of rules. Magse-set ako ng polling para doon. Okay?
So siguro bukas ipapaliwanag ko rin kasi sa kabilang section. Pag-isipan niyo kung ano yung implication na. Tapos kung ano yung mananalo, yun yung kung sino mas marami, whether palitan yung scoring system o hindi papalitan yung scoring system, yun yung susundin natin. Majority wins tayo. Okay? Maliwanag? Wait lang. Medyo ayan. Ito yung gusto kong ipaliwanag tungkol sa scoring system. Dati sa quiz number 1 ninyo, okay? Ito 10 points na 'to. Okay? Regardless kung hindi, wag pala 'to. Isa lang pala talaga yung tanong nito. Ito, itong problem na 'to halimbawa sa quiz 1, 10 points ito. Okay? Ito yung original scoring system natin. 10 points ito lahat. Regardless kung ilan yung sub-question niya. Dito kasi meron siyang isa, dalawang question boxes. Okay? So ngayon, ang mangyayari dyan is kapag chineka natin to, pwedeng paghatian niya paghatian niya. Halimbawa, itong question A, 5 points. Itong question B, 5 points. Okay? Regardless kung alin ang mas mahirap dyan. Basta 5 points to, 5 points to. Ganun siya. Okay? So yan yung old scoring system. Okay? Dito sa quiz number 1. Ngayon, yung bagong scoring system niyo, starting quiz number 2, ganito ang mangyayari. Okay? Instead na yan ay tag 5 points dahil paghahatian nila yung 10 points. Okay? Ang mangyayari, yung question A mismo, 10 points na siya. So ito, 10 points na to pagka tama kayo dito. 10 points maximum to pag tama kayo dito. Sa question box B. Kung meron pang isa yan, for example, halimbawa may isa pa siyang question box. Okay? Ito yung question box C. Another 10 points pa yan. Okay? Naintindihan nyo yung changes dun sa scoring system? So yun, dalawa lang yung nagtaas. Dalawa lang yung nagtaas na tungkol sa scoring system. Okay, basta pag-aralan niyo kung tatanungin ko kayo in a poll kung papalitan natin yung scoring system ng quiz number 1. Okay, pag-aralan niyo mabuti kung ano yung magiging implication niya sa inyo. Okay? Iiwanan ko na sa inyo kung paano niyo aalamin kung alin ang mas advantage at hindi at disadvantages diyan. Okay? So, ayun. Okay. Baka tanungin niyo, ano yung motivation ko bakit ako nagpalit ng scoring system? Minsan kasi may tanong na halimbawa, yung kumbaga yung tanong hindi siya equal yung difficulty niya. Okay? So ang ginagawa nung iba is sinasagutan yung madali. Tapos hindi sinasagutan yung mahirap kasi hindi nga masagutan. Okay? Ang problema, kung equal yung kung equal yung scoring nun pero hindi siya kumbaga equal pero hindi siya 10 points. Okay. Ang tendency mababa yung mababa yung nakukuha ng estudyante kasi yung mga madadali lang na sasagutan niya. Halimbawa 5 sub-questions siya. Tapos isa lang yung sinagutan niyo. Ang makukuha niyo lang 2 points lang. Okay? Pero dito kapag 10 points natin lahat, ang feeling ko mas may encourage kayo magsagot ng mas maraming tanong kasi mas maraming tanong kayo masasagutan, mas makakarami kayong score. Okay, kaysa dun sa nakadilute yung bawas ba yung scoring dahil sa paghahatian lang niya. Okay? So, feeling ko mas mag-a-attempt kayo na magsagot sa lahat ng mga questions kaysa sa yung lumang scoring system. Pero titingnan natin kung tama yung hinala ko. Okay? Sa akin kasi ganun yung dating eh. Ganun yung dating ng Okay?
So, yun yung ano, yun yung dahilan kung bakit ko siya papalitan. Okay. So, or wala bang tanong sa ano? Walang tanong sa ating ano, ating quiz or walang concerns? Okay, wala. Kung wala, um, sagutan natin yung ano, apat na ito. So, question 3. Sino dito nakasagot ng question 3? Yung may sagot sa question number 3. Yung QZ103, ang code. Taas kamay kung sino yung may sagot dito. Di bali nang hindi nyo sigurado, basta may sagot kayo. Sino yung meron? Wala. Wala sa inyo merong sagot dito. Nako. Ang dali pa naman. Ito yata isa sa ano, medyo madali din problem dito. Okay. Tingnan natin to ha. So, ang problem is the current I of t in an RC series circuit, mali pa yung grammar, sorry, can be determined from the integral equation na ganito. Okay. So, KVL lang naman ito. Sa time domain kasi, ito yung voltage ng resistor, ito yung voltage ng capacitor. Okay? Makikita niyo yan doon sa ano, doon sa table ng impedances na binigay ko sa inyo sa lecture niyo. Okay? Where E of t is the impressed voltage or the input voltage. Okay? Determine and plot I of t when R is equal to 10 ohms, C is 0.5 ohms, and your input is 2t square, 2 times t square plus t. Okay? Okay. So, actually, ang skill na sinusubukan ko sa inyo dito is yung pagkuha nyo ng Laplace transform. Okay, pagkuha ng Laplace. Pagkuha ng inverse, kasi mangangailangan kayo mag-inverse ito mamaya. Okay. Tsaka ano, system modeling. Kasi pwede nyo rin itong kunin through, through transfer function. Pero at this point kasi wala pa kayong transfer function dito. Okay. Pero in any case, ang sinusubukan talaga sa inyo dito is yung Laplace tsaka inverse Laplace transform niyo. Okay. Now, so paano rin siya isa-solve? Okay. Ang pinakamadaling way para ma-solve ito is i-Laplace nyo itong buong equation. Okay? I-Laplace nyo yung buong equation na yan. So, pag ni-Laplace nyo to, okay, that would become R times I of S. Kasi yung Laplace ng I of t ay I of S. Tama ba? Wala sumasagot ah. Tama ba ang Laplace ng I of t? Okay. I of S. Tama ba to? Oo, kasi nandiyan, nakalagay na dito eh. Wala naman kayo yata magawa kasi nakalagay na dito eh. Okay, so ayan. So, ang Laplace nga ng I of t at I of S. Okay. Tapos, ang Laplace nitong integral ninyo, okay, nitong integral part na to, ay according sa integral property ng differentiate ng Laplace transform. Ito 'yun. Week 3 yata to. Mali, week 2. Ayan. According dito sa sa property o sa integration theorem, okay, yung Laplace ng integral ng function ninyo is the function divided by s. Okay? So in this case, ang function na ini-integrate natin ay I. So, yung I of S, okay, i-divide natin yan ng S para makuha natin yung Laplace transform niya. That's according to the integration theorem. Okay? And then equal to, yung Laplace transform ng E of t is, of course, E of S. Now, naintindihan itong step na to? Itong part ng step na to?
Mukhang ano, walang nakakasunod ah. May ano ba? May anong difficulty natin doon sa part na 'yun? Sabihin niyo kung ano yung difficulty doon sa part na 'yun. Wala rin kayong difficulty. Teka lang. Dinig ba ako? Raise hands nga. Hmm. Okay, hindi ko alam kung delayed, baka delayed din kasi ako eh. Medyo matagal kayo mag-respond o hindi talaga kayo nagre-respond. Dalawa kasi 'yun. Okay. So again, tanungin ko ulit. Ano yung difficulty ninyo na na-encounter at ano, kung wala kayong sagot dito? Kasi mukhang lahat kayo walang sagot dito eh. Wala rin kayong difficulty. Paano kaya natin siya i-address? Hindi ko alam kung ano yung i-adjust ko ngayon sa pagtuturo ko. Okay, anyway. Sino ang aware dito sa Laplace transform nito? Hindi, ito yung tanong. Sino ang hindi aware na ang Laplace transform ng integral ay ano, nagdi-divide ng s? Sino ang hindi familiar sa integration theorem ng Laplace transform? Hindi hindi familiar. So wala rin. So alam nyo. Alam nyo yung integration theorem. Wala ring sumasagot. Ano yung alin doon? Alam nyo, hindi nyo alam. Sabihin nyo kasi, para alam ko kung ano. Para alam ko kung ano yung difficulty ninyo. At walang sumasagot. Okay, sige. So wala tayong problema doon. Ganun ba ang gusto nyong ano yun sa akin? I-message sa akin? Wala tayong problema. Yeah, magiging f of s. Pero in this case kasi yung function nyo ay I eh. So instead na f, I siya. Kasi dun sa ano, dun sa theorem ninyo, ang in-integrate nyo dito, f. Kaya f of s siya dito. Pero dun sa ano ninyo, dun sa given ninyo dito, I yung ano, yung i-integrate niyo. So I of s over s siya. So aware tayo diyan. Okay. O ngayon aware na tayo ha na meron tayong integration theorem na tinatawag. Okay. Now, what happens here? Solve natin yung I of s. Okay. Remember, ang kailangan nating i-solve dito ay yung I of t. Okay? So i-solve natin yung I of t. Para ma-solve natin yung I of t, kailangang i-inverse natin yung I of s. Okay? So kailangan makuha muna natin yung I of s. Okay, so kaya in-isolate natin siya dito. Okay? Now, ang gagawin kasi natin is si E of S, papalitan natin o si E of T, eto siya. Si E of T ninyo, okay, is 2 times T square, okay, plus T. Okay? Yan yung E ninyo. Pero sa time domain nito. Okay? Now, based dito sa equation na to, kailangan nyo si E of S. Ano nga yung si E of S? Okay? Paano natin kukunin si E of S? E di kunin natin yung Laplace transform nito.
Okay? Kuha natin yung Laplace transform niyan. Which is eto na nga. So yung Laplace transform, so, bale mangyayari is that 2 times t square. Okay? 2 times t square. Ano yung Laplace transform ng 2 times t square? Okay? Yung Laplace transform niyan. That would be, anong formula ang i-apply natin dito para makuha to? Hello? Okay. Hello? Dinig ako? Loud and clear na ba ito? Okay. Ayun. So yung tinatanong ko kanina, balikan natin. Anong formula ang gagamitin natin para para makuha yung Laplace transform nito? Hello? Dinig ba ako? Hello?
Hello guys. Nadidinig niyo ako? Hello? 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 Ano muna ang formula? Okay, yung binibigay ni Miss Cordero is n factorial over yun. N factorial over s raised to n plus 1. So, ano mangyayari dito? Yung 2, ilalabas muna natin. So, meron itong 2 times 2 factorial. Ano yung 2 factorial? 2 divided by s raised to n plus 1. O, ano yung n plus 1? 3. O, di ang transform natin ito, 4 over s cube. Diba? Tama naman, diba? Tama ba yun? Tama. Okay. Yung isa, this is 2 times t. So again, ito rin yung formula na gagamitin ninyo. And try to see na ang lalabas dyan ay 2 over s square. So, ngayon, isi-simplify natin siya ngayon. Or gagawin natin siyang isang term lang. So this is 2s plus 4 divided by s cube. Yan na ngayon yung e of s ninyo. So, kung wala kayong sagot dito, ano kaya ang naging unang problema? Yung hindi nyo alam yung Laplace transform nitong integral, o hindi nyo alam kung paano mag-Laplace transform, for example, ng e of s. Ito, hindi nyo alam kung paano i-Laplace transform ito. Okay, kailangan nating malaman kung saan yung problema nyo doon. Kasi kapag hindi natin ma-pinpoint, hindi natin may correct yan. Okay? Kaya, ang sinasabi ko nga sa inyo, kung saan kayo merong difficulty, sabihin nyo kagad sa akin o i-point out nyo kagad para ma-explain natin ng mabuti dito. Next. So ngayon, galing ngayon dito, okay? Itong part kasi ito, algebra na lang to eh. Kasi ang kailangan lang natin i-solve is yung I of S. So ano mangyayari? So galing dito, i-solve natin yung I of S, isolate natin siya. So that becomes E over R plus 1 over CS. Tama? Tama ba yun? Okay. Then, substitute natin ngayon yung mga nakuha na natin. Okay? So yung E is 2S plus 4 divided by S cube. Okay? Yan yung 2S plus 4 over S cube. Ito. Yan yung E. Okay? Tapos ito, yung R plus 1 over CS ay, yung R daw kasi ay 10. Okay? Tapos yung C ninyo ay 0.5 or 1/2 farad. Okay? Ito siya. 0.5 farad siya or 1/2. Eh, ang impedance, okay, ang impedance ng natin, ang nakalagay dito is 1 over CS. So, that's 1 over 1/2 ng CS. Yung 1, ng S pala, over 1 over 1/2 times S. Okay? Ngayon, yung 1/2 nyo dito, nasa denominator, so mare-reciprocal to, magiging 2 over S. Kaya magiging 2 over S ito. Okay?
Anong susunod natin gagawin dito? Paano tayo makakarating galing dito papunta dito? Partial fraction expansion ba to? Mukhang isang term pa rin siya. Pag nag-partial fraction expansion kayo, ganito. Maghihiwa-hiwalay yung mga terms niyo. Pero dito, paano ito ay naging ganito? Anong mga steps na ginawa ko? Pansinin niyo na galing dito, naging S na to. Tapos nawala na siya ng fraction. Nawala na yung over S niya. Tapos ito naging S square na. Anong mga ginawa ko? Hala. Factor out yung 10. So, ipa-factor out ko yung 10 dito. Saan siya napunta? Ayun, pwede yun actually. Kasi pag pinactor out ko yung 10, magiging 1 to. Ito, magiging 0.2. Kasi matidivide to ng 10 eh. Yung 2 matidivide ng 10, so magiging 0.2. Tapos yung 10 na pinactor out ko, pinandivide ko dun sa nasa taas. Kaya itong 2 naging 0.2, tapos yung 4 naging 0.4. So tama yun, pinactor out ko yung 10. Paano to nawala ng S? Galing dito sa 2 over S, naging 0.2 na lang siya. Yung 0.2, alam na natin. Pero yung S, ano nangyari sa S? Teka lang . Ayan. Ano nangyari doon sa sa S? Nako. Ano nangyari? Pansinin nyo, paano magiging S square ito? At paano mawawalan to ng S? O kaya ito na lang. Anong gagawin nyo kapag meron kayong something like 10 plus 2S? Anong ginagawa nyo dito? Kahit simulan nyo dyan. Pag meron kayong 10 plus 2S, anong ginagawa nyo dyan? Hala, ano na? Mga kuya at ate, algebra lang to. Simplify to? Yun. So, i-add natin siya. Okay? By having a least common denominator na S.
So kapag gumamit kayo ng LCD na S dyan, ito magiging 10S. Okay, ito magiging 2 plus 2. Tapos, yung S dito, tsaka yung S cube dito. Okay, makakancel niya itong isa at tsaka ito, yung isa dito. Kaya magiging S square siya. Tapos, tulad nga ni sinabi ni Miss Cordero kanina, yung 10. Actually, tama yun, pinactor out ko siya. Okay? Nung pinactor out ko siya, what happened is that, itong 2 dito, yung 10 dito kanina, okay, dapat 10S yan eh. Dahil pinactor out ko nga yung 10, madidivide siya ng 10. So magiging 1 na lang siya. So 1 times SS na lang. Ito naman, 2 na lang, 2 ito. So plus 2, di ba? Pag dinivide ko yan ng 10, magiging 0.2. So ito na yung 10. Okay. And then what happened is that itong 2 dito tsaka yung 4 dito, dinivide ko pa ng 10 dito sa labas. Yung pinactor out ko, pinandivide ko rin doon sa mga coefficients doon sa numerator. Kaya naging 0.2 S plus 0.4 siya. Okay? So ayan. So parang ayun. So what happens is ang objective ko kasi is kailangan ko siyang i-inverse. Kailangan naka-factor itong denominator ko. Kaya ako siya sinisimplify ng ganun. Okay, kailangan kasi kaya kong i-factor tong nasa ilalim. Okay, kaya ko siyang i-express as product of factors. So in this case, nakikita ko na yung product of factors ko ay yung S square at saka yung S plus 0.2. Okay? So, ayun. Saglit ha. Okay, sige. So, ayun na nga. So, ngayon, dahil yung denominator nung aking rational function ay naka-factored form na o na-express ko na siya as product of factors, pwede na ako mag-partial fraction expansion. Okay? So, itong S square, ang partial fraction decomposition yan, ito, dalawang terms kasi repeated siya. So, meron kang A over S at saka B over S square. Tapos itong S plus 0.2, meron siyang isang factor which is C over S plus 0.2. Now, para makuha nyo ngayon yung A, B at saka C, may sarili kayong method dito. Ang ginagamit kong method dito, yung ginamit ko rin, yung tinuro ko rin sa inyo, kung ako yung naging teacher sa Signal, ito rin yung tinuturo kong method sa Signals. Okay? At kung ako naging teacher nyo sa Advanced Math, ito rin yung tinuturo kong method sa Advanced Math. Kung paano nyo kukunin yung A, B at saka C pag nagpa-partial fraction kayo. Okay? Ang tawag ko dyan, cover-up method. Okay? Parang ginagawa ko is, galing dito. Okay? Halimbawa, sorry. Ayun. Galing dito, halimbawa si A hindi pwede kasi si A kasi S square to. So hindi ko completely may eliminate yung S square. So mamaya ko muna si A actually. Unahin ko si B. Si B tatakpan ko tong S square. Okay? Kasi S square ito, yung denominator ni B, S square siya. Tatakpan ko si S square dito. So yung may iwan ngayon, yung 0.2 S plus 0.4 divided by S plus 0.2. Okay? I-evaluate ko yan when S equals 0. Saan ko nakuha yung S equals 0? Ito yung pole nung term na to. Alam niyo naman na yung idea ng pole eh. So itong S equals 0 to, ito yung pole nung term niyo na merong B. Okay? So isa-substitute ko ngayon yung S equals 0 dito, i-evaluate ko yan. So this is 0.2 times 0 plus 0.4 all over 0 plus 0.2. So lalabas dyan, 0.4 divided by 0.2. So magiging 2 siya. Tama ba? 2 ito. Okay. So isa lang yung nag-agree sa akin. Ngayon, paano yung A? Kasi nga, ang problema ko sa A, hindi ko completely matatakpan ito. Kasi S lang ito, S square ito. So kapag ka ganun, pwede nyo siyang gamitin ng derivative. So ganun pa rin, tanggalin nyo itong S square na to. Okay? Tanggalin nyo itong S square na to. Pero yung may iwan, kunin nyo yung derivative. Okay? When S is equal to 0. Again, yung 0 is yung pole nung A.
or yung pole na makikita nyo dun sa A. Okay. Ang maganda sa method kasi na to, ito. Ang maganda sa method na to, directly, pwede nyo i-evaluate yan sa calculator ninyo. Okay? Halimbawa ito. At clinose ko ang calculator ko. Okay, saglit ha. Wala, nakaka 1 hour na tayo. Isang problem pa na i-discuss natin. Okay, hopefully sana bumilis yung pace. Asan na yung calculator ko? Okay. Halimbawa yung sa A. Ang maganda kasi sa method na yan, may evaluate nyo yung derivative na yan directly dito sa calculator. Kung ang calculator nyo, for example, is 991 ES. Okay? Ganito siya. So, derivative nung 0.2 alpha x. Okay, kasi wala tayong s. So, alpha x tayo. Plus 0.4. Okay, divided by alpha x plus 0.2. When x is ito siya. When s is 0. Okay? So, pag in-evaluate natin yan, that becomes negative 9. So, directly, may evaluate natin siya. Yun ang maganda kapag ganito yung ginamit ninyo. Okay? So, kita siya kagad sa calculus. Of course, yung c. Okay? Since may eliminate ko ng complete itong s plus 0.2 na to, which is the denominator of c. Okay? Ang may iwan na lang doon is 0.2s plus 0.4 divided by s squared. So, ayan. Tapos ang isa-substitute ko ay negative 0.2. Bakit negative 0.2? Bakit negative 0.2 yung isa-substitute natin? Bakit negative 0.2 yung isa-substitute natin para sa C, para ma-evaluate natin yung C? Bakit negative 0.2? Siya yung root nung S plus 0.2. Very good. Okay. So, ngayon, malalaman natin ngayon na yung A nyo is negative 9, yung B ninyo is 2, at yung C ninyo is 9. So, ngayon, pwede na natin yung isulat yung partial fraction ninyo. Okay. So, galing dito, susulat na natin siya as ganito. Okay. Sulat natin siya as ganito. Okay. So, ayun. Pinagbaliktad ko lang yung ito at saka ito. Kasi negative to eh. So, para hindi yung unang term natin na negative. Okay. So, pinagbaliktad ko lang si B at saka si A. Pero pareho lang naman yan. Okay. Now, galing ngayon dito. Okay. Galing ngayon dito. Paano natin kukunin yung transform niyan? Yung inverse niyan. Anong inverse nito? Okay, say natin. Anong inverse nito? Based sa table nyo, anong transform pair ang dapat pagbasehan ko sa table?
Yan yung Laplace table ninyo. Anong number dyan ang gagamitin ko? Anong item number? Number 3. Okay, kasi kita nyo naman na S square yung denominator. Tama ba S square yung denominator nun? O, S square. Kaya lang, ang nakalagay kasi dito sa ano ninyo ay 1 over S square. So, anong gagawin ko dun sa 2? Kasi 1 over S square lang yung nasa table eh. Okay, yan yung gagawin ko ngayon, T. Okay? Anong gagawin ko dito sa 2 ngayon? Anong gagawin ko dito sa 2? Kasi nasa table nyo, 1 over S square eh. Magiging ang inverse niyan, T. Or T u of T. Pero sabi ko nga sa inyo, sa case natin, yung U of T, pwede nyo na i-consider as 1. Kaya T na lang ilalagay natin. Pero, anong gagawin ko doon sa 2? Hala siya. Tapos, pagkasa ni factor out, saan ko siya ilalagay? Kumbaga, ang tinatanong ko sa inyo, kung ang transform ng 1 over S square ay T, ano transform nitong 2 over S square? That would be 2T. O yun. Okay? Kasi by linearity, actually gumagamit kayo ng property dito ng linearity. Okay? Ang ginagawa natin, isi-set aside natin yung constant na 2. Tapos kukunin natin yung 1 over S square. Tapos kukunin natin yung inverse nito. So that should be 2 times T. Kasi ito yung inverse nun. So sa part na to, gumagamit tayo ng linearity. Okay? So ngayon, ang inverse nito is 2T. Ito, anong inverse nito? Yung negative 9 over S. Anong inverse nun? Negative 9. Okay. Tama yung gagamitin natin property, pero tandaan nyo, meron kayong negative 9 dito. So this is negative 9. Ito, anong inverse nito? Mukhang may gumagamit ng octave. Plus 9e raised to negative 0.2t. Ayan. Okay? So, ayun. So, ito yung inverse yan. Yun yung current na hinahanap ninyo. Okay? Ano pa yung kailangan nyo gawin dito sa problem? So, sabi niya, bukod sa i-determine yung I of t. Okay, ano pa? Plot daw. Okay, so plot natin. So, para ma-plot nyo yan, ito yung set of commands.
Okay? Ito yung set of commands. So, bali, nilagay natin, ipa-plot natin yung E, yung input ninyo, which is 2t square plus t. Okay, tapos ipa-plot din natin yung I na determine natin kanina, which is 2t minus 9 times 9e raised to negative 2.2t. Okay. So, ginawa natin, plinat natin yung current dito, tapos ito yung voltage. Take note na magkaiba yung scale nung ano ha, magkaiba yung scale nung y-axis ng ano, ng current at saka ng voltage. Yung voltage nyo umaabot hanggang 200. Yung current niyo hanggang 15 lang yung maximum niya dito sa ano. Although yung final value ng current niyo dito after 10 seconds is actually mga ano to. Kanina na-determine ko to as pang 12. Mga 11.89 mga ganun. Okay, pero ito nasa 200 plus na to. Okay, which we something na okay lang naman kasi ine-expect naman natin talaga na yung voltage ninyo is parabolic. Okay? Paano naging parabolic? Yung function nyo kasi is 2t square plus 2t. Okay? Ano yan? Equation niya ng isang parabola. Okay? So, kung i-treat natin yung RC circuit natin as a control system, alam natin ang gagawin ng system ninyo, okay? Ang gagawin ng output ninyo, which in this case yung current, susundan yung form ng input ninyo. Okay? So kung form ng input ninyo ay parabolic, parabolic din yung dating nung ano ninyo, yung dating ng or yung output ninyo. Okay? At dahil yan dito sa ah hindi pa ito parabolic, more of linear pala. Sorry. This is more of a linear linear function kasi 2t lang. Ito 2t square ito. Okay? So ayun. So more or less pala hindi pala niya masusundan ito. Kasi yung input mo pag ganito, yung output mo pag ganun. So magkaiba sila ng form. Okay? So does that indicate na unstable yung system natin? Maaari. Pero hindi naman siya conclusive. Okay? Ang titingnan niyo pa rin kung stable yung system o hindi based sa response should be the step response. Okay, yun pa rin yung parang gold standard natin when it comes to evaluating yung stability based sa response. Ito kasi yung output niyo lumalaki eh. So i-expect natin na lumalaki din yung input niyo, sorry, yung input niyo lumalaki. So i-expect din natin na yung output niyo lalaki din. Okay? Pero kung step signal kasi yung ginawa nating test dito. Okay, constant siya at a certain point. So kapag ka nag-constant yung output niyo, di stable siya. Pero kapag ka lumaki yan, in spite na constant itong output niyo, input niyo, then it's unstable. Okay. Pero in our case, ito yung ating response. So meron kayong parabolic na mali pa ito. Hindi to parabolic, linear to. This is an increasing linear current output. Okay? Pero yung voltage niya parabolic. Okay? May question ba? Naiintindihan nitong approach natin sa number 3. Okay. Ang isa ko pang gustong pakita sa inyo is kung paano ko siya sinagutan ha. Nakita nyo naman na every step of the way pinapaliwanag ko yung solution ninyo. Okay? So hindi siya basta sinulat ko lang yung mga equation. May mga sinasabi ako kung ano yung ginagawa ng bawat part o ano yung gagawin ko sa susunod na part. Okay? At ine-expect ko na ganyan din yung gagawin niyo sa mga quizzes ninyo. Okay, yan yung hahanapin ko sa quiz niyo. Kasi kapag hindi ganito yung ginawa ninyo, in spite na meron kayong instructions na ganito yung gawin niyo, so hindi niyo makukuha yung buong points kahit na tama yung sagot niyo. Okay? Naintindihan ba yun? Okay. Next natin, yung number 4, yung QZ104. Okay. So, given that, yung f of s ninyo equals 4s over s cubed plus
S cubed plus 2s squared plus 9s plus 6. Okay. Let us do the following. Okay. So letter A, what is the final value of f of t? Okay. Calculate this value without solving for f of t. Okay. So given yung Laplace transform ng f of t, which is f of s, paano nyo makukuha yung final value niya? Okay. Or yung value nung f ninyo. Pag sinabi yung final value, that's the value of your f. Okay. To what value does your f approach as your t approaches infinity? Anong value yung mapupuntahan ng f ninyo? Kumbaga, ano yung magiging steady state value nung f? As kapag nagsettle na, okay, or kapag nagka-settle na yung na-settle na yung ninyo, yung response ninyo, or nag-steady state na yung response ninyo. Okay, that would be its final value. So how do we get that without actually obtaining yung f of t kung galing kayo ng f of s? Okay? Sa Laplace transform, meron kayong tinatawag na final value theorem. Ito yun. Yan. May tinatawag kayong final value theorem. Aware ba kayo dyan sa final value theorem? Hindi kayo aware? Walang ano. Aware kayo sa aware ba kayo sa final value theorem? So hindi kayo aware. Hindi niyo ba nasasagutan to sa homework niyo? Ayun no. Tinatanong ano yung initial value at saka yung final value. So paano natin kukunin yan? Si Laplace transform, meron siyang tinatawag na final value theorem. Ito. Yung property 11 is the final value theorem at saka yung property number 12 which is the initial value theorem. Okay, although ang initial value theorem para sa atin is not useful kasi usually alam natin na nagsisimula sa 0 ang response ninyo. Okay, so mas madalas natin actually tatanungin sa sarili natin, ano yung final value? So ito raw yung final value ninyo. Ang final value ninyo which is ang notation niya is f of infinity, okay, is the limit of s times f of s as your s approaches 0. So, ibig sabihin, yung Laplace transform ninyo na f of s, mumultiply nyo sa s. Tapos, i-evaluate nyo yung product na yon as, i-evaluate nyo yung limit ng product na yon as s approaches 0. Okay? Maliwanag ba? Okay. So what would happen is, kung ito yung given na f of s ninyo, i-multiply natin siya sa s. Okay, i-multiply para makuha nyo yung s, fs. Okay, or s times f. Okay. So pag multiply nyo ng s ito, magiging 4s square ito. So ito siya. Magiging 4s square yan. Over s cubed plus 2s square plus 9s plus 6. Now, evaluate natin yung limit na yan. Paano ko i-evaluate yung limit nito? How do I evaluate yung limit na yan? So, ayan. Balikan natin yung calculus natin. Paano tayo mag-evaluate ng limit?
Walang nakakalala kung paano mag-evaluate ng limit? Sa roots? Nope. Hindi nyo naalala kung paano mag-evaluate ng limits? Halimbawa, what's the limit of meron tayong expression na sabi nating s square plus 2s plus 3 plus 3. What's the limit of that expression as s approaches 1? Sige nga. Paano nyo na-evaluate yan? Ako, board exam problem to mga ganito. At ito yung pinakamadaling problem sa board exam pagka nagkataon. Paano tayo mag-evaluate ng limit? Wala talaga nakakalala sa inyo kung paano mag-evaluate ng limit. Mukhang mukhang medyo ganito. Pag mag-evaluate kayo ng limit, ang pinakamadaling paraan para mag-evaluate ng limit, i-substitute nyo yung actually kasi yung halimbawa, kapag meron kayong function na, halimbawa, meron kayong f of s, which is s square, tinuturo to sa sa calculus, 2s plus 3. Okay, iba yung f of 1, okay, iba yung f of 1 sa dito, sa expression na yan. Pero yung proseso, kung paano nyo siya i-evaluate, lumalabas, halos pareho lang siya. Okay? Magkakaiba lang siya kapag merong konting komplikasyon yung ano niyo, yung inyong paano? Yung inyong function. Okay? Ano ba yung mga komplikasyon na hinahanap natin? Kapag nagdi-divide kayo by 0, yan, isang komplikasyon yan. Pag ang radical nyo nag-negative, isang komplikasyon yan. Okay? So, kapag wala namang ganyang complications, yung inyong ine-evaluate, yung limit nito is simply found by substituting 1 dito. So, ano ngayon yung limit nito as s approaches 1? Ano yung limit nito as s approaches 1? That would be 6. 1 square plus 2 times 1 plus 3. Dito. Ano yung limit nito as s approaches 0? That would be 0. Kaya yung magiging final value nyo, 0. Kasi magiging 0 over 6 yan eh. Tama ba? Magiging 0 over 6 siya. Tama? 0 over 6. Okay. So kung ganyan yung ano nyo, kung ganyan yung kung ganyan yung ina-evaluate yung limit at wala naman siyang nagiging problema, hindi naman kayo nagdi-divide by 0 at hindi naman kayo nagkakaroon ng negative na radicand, o kaya hindi nagne-negative yung logarithm niyo kung may logarithm yan, okay lang siya na i-substitute. Okay.
Pero again, magkaiba yung pagsa-substitute at saka yung pag-evaluate ng limit. Magkaiba yung dalawang yan. Okay? So, hopefully, malinaw yun. Now, paano gagawin nyo kapag may complications? Okay, pag may complications, ayun, consult nyo na yung calculus book ninyo. Okay. Maliwanag ba? Maliwanag itong dinidiscuss natin sa final value theorem. Okay, mukhang kami na lang ni Mr. Sangpang yung magkausap. Parang wala na nagre-react dun sa iba. Okay, sige. So, ayun. Yung final value theorem kasi, kailangan natin yan in a future lesson. Okay? Actually, kailangan natin yan sa pag-evaluate ng steady state error. Kaya sa ngayon pa lang, gusto ko sana maging aware na kayo sa presence ng final value theorem. Okay, kaya tinatanong ko siya sa mga questions niyo. Okay, letter B. Find the function f of t by hand. Okay? So, hanapin daw natin yung function f of t, which means we have to find the inverse of f of s. Okay? So, to find the function f of t, we find the inverse of f of s. Now, we start by factoring the denominator. So, we can do partial fraction decomposition of f of s. Okay, so nalaman natin na yung factors niya ito. Hindi siya integer factors at yan yung medyo iingatan ninyo. Kasi actually ang medyo nagpataas ng degree ng difficulty ng problem na to is yung the fact na yung yung factors niya ay hindi integer. Okay? So paano natin nakuha yung 0.7439 na yan? Okay. Kung yung calculator ninyo, pwedeng kung yung calculator ninyo, okay, kung yung calculator ninyo ay merong function para mag-evaluate ng cubic equation, okay, katulad nito, ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Okay, pwede nyo gamitin yan. 4, okay. Input natin ito, yung denominator niyo kasi kailangan kayo pag nag-inverse kayo, ang critical na titingnan niyo yung denominator. Okay? Kasi ang unang objective niyo, kailangan may factor niyo yung denominator eh. Kasi once na may factor din siya, makakapag-partial fraction na kayo. At doon nagsisimula yung proseso ng pag-inverse. Okay? So ito, factor natin ito, itong s cubed plus 2s squared plus 9s plus 6. So meron tayong 1, 2, 9, tsaka 6. So, yung mga roots nyo ay ito. Negative 0.7439. Okay? At saka, syempre, dalawa tong, kung complex tong una, complex na yung pangalawa. Okay? So, in this case, you have negative 0.62804 plus 2.7697 tapos yung conjugate nito. So, ang magiging roots nyo ay magiging roots negative 7. Negative 0.7439. Okay, yan yung isa. Tapos yung pangalawa is negative 6. Negative 0.0.629. Plus or minus, bali dalawa na kasi yan. Okay, dalawa na siya. So plus or minus 2.7697. So J 2.7697. Okay? So ngayon, kung meron kayong complex roots, okay, kung may complex roots kayo, lumalabas ngayon, yung second factor nyo dapat quadratic. Okay, kasi ang quadratic equation lang naman ang may kakayahan na magbigay ng complex conjugate roots. So from there, alam nyo na ang panggagalingan nito is a term na quadratic. Okay, so paano natin siya makukuha? Paano natin makukuha yung quadratic factor na yun? Since alam nyo naman na yung roots, okay, pwede nating i-multiply yan.
Saglit lang ha. Ayan. Okay, kita to. Kita tong natin, document camera natin. Okay. Ano ulit yung dalawang poles? That's negative 0.7. Ayun. Negative 0.7439. Okay. Tapos negative 0.6280 plus or minus J 2.7697. So ito yung mga roots ninyo, no? So paano nyo makukuha yung factors? Okay? Ito, sigurado na kayo dito na ang isang factor niyan o na ang factor nyo na magko-correspond dito sa real root niyo is S plus 0.7439. Yan na yung isang factor nung denominator ninyo. Okay. Now, paano naman to? Itong complex roots. Again, itong complex roots, ang panggagalingan niyan, quadratic factor. Okay, galing yan sa quadratic factor. Okay, kasi ang quadratic equation lang naman ang may kakayahan na magbigay sa inyo ng complex conjugate na roots. Okay? So, paano nyo makukuha yung quadratic factor na yon? Okay. Pwede nyo gawin ito. I-multiply nyo itong, di ba dalawa yan? So, isang negative 0.6280 plus J 2.7697. Okay. Yung isa is negative 0.6280 minus J 2.7697. Tama ba yun? Okay. So, paano nyo kukunin yung factors? I-establish nyo to. Kung ito, ang nakuha ko dito is S plus 0.749, 7439, sorry. Ito, may factor din ito actually. Ang factor para dyan ay S plus 0.6280 plus ito, no? Kung plus yan, minus to. Okay? Minus J 2.7697 para dito sa root na to. Para dito, ano yung factor na magko-correspond dyan? Sige nga, kung na-gets. Sa mga susunod na araw, baka i-retire na natin itong document camera ninyo. Ito. Baka magkaroon na tayo ng ng tablet. Ayun. So meron tayong S plus, okay, tama. 0.6280 plus, yan yung conjugate nung nauna kanina. So plus J 2.7697. Ngayon, sa palagay nyo, paano ko gagawin tong quadratic factor? Paano ko pwedeng gawing quadratic factor yan? Ang keyword doon ay factor. Okay? Paano kaya makakuha ng quadratic factor galing dito? Anyone? Wala may idea? Multiply nyo siya. Kaya nga factor eh. Ano bang ginagawa nyo sa mga factors? Di ba minumultiply natin sila? So pag minultiply nyo si S plus 0.6280 okay, minus J
2.7697 times S plus 0.6280, okay, plus J 2.7697. Pag minultiply ko yan, okay, pag minultiply natin siya, ito ang mangyayari. Okay, ito ang mangyayari pag minultiply natin sila, no? So, S times S, that's S square. Okay? Tapos, pag ito, minultiply ko dito, okay? And then, pag ito, okay, minultiply ko dito, mangyayari, yung product nila parehong may S. Okay? So, ano mangyayari pagka meron silang S? Ibig sabihin nun, pwede ko silang i-add. Kasi ito times ito eh. Plus ito times ito. Eh, yung mapoproduce na dalawang products nun ay similar terms kasi pareho siyang may S. So, ibig sabihin, pwede ko siyang i-reduce by adding them. So, ano mangyayari kapag in-add ko tong dalawang to? Ano mangyayari pag in-add ko tong dalawang to? Or ano yung magiging second term nyo? Pakikumpleto. Kasi naka 4 decimal places ako eh. So, 4 decimal places din yung gusto ko dito. Pero tama yun. Mangyayari kasi ma-add lang itong 0.6280 tsaka itong 0.6280 na to. So, 1.2560. Pero wag nyo kakalimutan yung S kasi tandaan nyo, ito nakamultiply yan sa S. Tapos ito, ito nakamultiply sa S na to. Ito nakamultiply sa S na to. So, may S yung product nila. Okay? Yung last term, ano mangyayari? So, sa last term, i-multiply ko ito at saka ito. Yan. Ano yung magiging last term natin? Anyone? Ano yung magiging last term natin? 7.6712. Agree ba yung iba? Tama ba yan? Kayo ba may mga calculator sa tabi nyo? Ano to? Ano to yung multiply ko? 0.6280 plus 2.697i times ano to? 0.6280 minus 2.7697 i. Ayan. So, ayun. Ito daw ay 8.0656. Okay? So, ito yung quadratic factor na hinahanap natin na magpo-produce ng roots na yan.
Itong dalawang roots na to. Okay. So in terms ng factors, ito ngayon siya. Okay. So S plus 0.7439 tsaka S square plus 1.2561 or 2560 yung sa inyo eh. Sa akin 2561. S plus 0.8056. Now, from there, pwede nyo siya ngayong i-partial fraction expansion. Yan. Pwede na siya ngayong i-partial fraction expansion. Okay? Kasi meron na kayong naka-factor na siya eh. So, ang allowed na factors ninyo sa bago kayo mag-partial fraction expansion is pwedeng linear, katulad nito. Okay? O kaya pwede ring complex. Okay, pero tatandaan nyo quadratic pala, hindi pala complex. Pwedeng ang factors nyo ay linear, katulad nito. Okay, o kaya pwede ring quadratic, katulad nito. Okay? So ngayon, kung linear at saka, pero siguraduhin nyo na kung quadratic yung factor nyo, siguraduhin nyo na wala na siyang linear factor. Baka mamaya yung quadratic factor nyo may linear factor pa pala. Ibig sabihin, pwede pa siyang i-factor down. Okay, so hanggat maaari, pinakamaganda, ang factors nyo, linear lahat. Pero kapag hindi kayang linear lahat, edi iwanan yung quadratic yung iba. Pero siguraduhin nyo lang na kapag quadratic siya, ang roots niyan ay complex. Okay, so katulad nito, alam natin sigurado tayo na complex ito kasi kinuha natin siya sa complex roots. So alam natin na yung factor na mapoproduce nito is yung roots na makukuha natin dito ay mga complex roots. Okay, so from there, pwede na kayo mag-partial fraction expansion. So meron kayong isang term para doon sa linear factor at dalawang terms actually para sa quadratic factor. Okay? Now from here, galing dito, makukuha ko agad yung A using the cover-up method. So ang gagawin ko is kung ito yung denominator ni A, okay, yung denominator niya, i-cross out ko galing dun sa original function. Okay? And then i-evaluate ko yun, yung matitira, dun sa value ng S na root nung denominator ng A. So which is negative 0.7439. So pag ito, in-evaluate nyo when S equals negative 0.7439, ito yung lalabas. Okay? Pa-verify na lang. Now, paano natin na-evaluate yung B at saka yung C? Now, since quadratic na to, okay, ang gagawin natin is itong lahat. Okay? Hindi na masyadong kita. Erase natin. Okay, so what we will do is itong entire thing na to, simula dito, ay i-multiply natin ng denominator nung f of s. Which in this case, ito siya. Okay? So, what would happen is that pagka minultiply natin ang denominator nung f of s, itong left side niyo, ang maiiwan lang, syempre, yung numerator na lang. Okay? Tapos kapag itong term na to, minultiply natin ng denominator, magka-cancel ito at saka ito. So, anong maiiwan na nakamultiply sa a? Itong s square plus 1.2561s plus 8.0656. Okay? Pag minultiply natin itong term na to, okay, nung denominator nung f of s. Itong denominator ng f of s, itong buo itong dalawang factors na to. Okay? Now, how about this? Pag itong term na to, minultiply natin yung denominator ng f of s, magka-cancel ito, ang may iwan, itong s plus 0.7439. Kaya ganito yung magiging statement ninyo. Pero in this case, pinaghiwalay ko yung bs at saka yung c. Kasi gusto kong isolve separately yung bs at saka c. Okay, supposedly dapat bs plus c, okay, times s plus 0.7439. Okay? But since gusto kong paghiwalayin yung B at saka yung C. Okay? So, si B, mumultiply ko dito sa lahat ng to. So, I'll have BS times S plus 0.7439. Itong term na to. Okay?
Yung next one is yung C, multiply ko dun sa binomial ko. So that becomes ito. C times S plus 0.7439. Okay. Tandaan nyo alam ko na yung A. Alam na natin yung value ng A, which is ito. Okay? Now, what we will do is, para ma-solve natin yung B at saka yung C, i-equate natin, bali yung corresponding coefficients or yung corresponding S, powers ng S sa left side at saka sa right side, i-equate natin yung mga coefficients nila. Okay. So take note na itong left side, pwede ko itong isulat as 0 S square. Okay, plus yun, 4S. Nawala ng tinta yung ano ko. Plus 4S, agree nga. 4S plus 0. Kasi nga 4S lang yun nandito eh. So, lalabas dyan, yung coefficient ng S square ay 0, yung constant nyo, 0. Okay. Sa right side, sa right side, ano yung coefficients ng S square? So, ano yung mga, pag ito, minultiply ko, alin dyan yung magbibigay ng S square na term? Okay. Una ito. Kasi itong A, pag minultiply ko dito, magiging AS square yan. Okay. So, meron akong A na meron na coefficient ng S square. Kaya papasok siya dito. Okay. Naintindihan yan? Yung part na yan? Alam niyo kung tutusin itong part na to, hindi ko to pinapaliwanag dapat sa inyo kasi alam niyo na to eh. Okay. Pero sige, isa-isayin natin. Yung B, saan ko kukunin yan? Okay. Yung B, ito siya. BS times S. Okay? So that becomes BS square. Again, ang hinahanap ko dito is yung coefficients ng mga S square. So maghahanap ako dito ng product na magre-result sa S square na included sa term na yon. Then kukunin ko yung coefficient niya. So dalawa actually nakita ko. Itong AS square at saka itong BS square. Notice na wala na kayo makikitang iba dyan. Okay? So that is why meron akong equation ngayon na 0 equals A plus B. Alam ko na yung A. A is negative 0.3872. So, ito siya. Okay. So, B is, galing dito. Okay. Galing dito. B is negative A. Okay. B is negative A. And then, yung negative nung negative 0.3872 magiging positive. So, magiging positive 0.3872. So, yun yung value ng B. Okay. Maliwanag yun? So yung C, kayo na bahalang mag-decipher kung paano nakuha yung C. Basta yung C is 4.1981. So since nakuha ko na yung tatlo na yon, galing dito sa partial fraction expansion na to, okay, may susulat ko na ngayon to. Okay? So ito yung A ninyo, tapos ito yung BS, ito yung C. Again, dalawang terms ang ipoproduce ng quadratic factor. Ng quadratic factor ninyo sa partial fraction decomposition. Dalawang factors ang ipoproduce niya. Yung isa merong S sa numerator, yung isa wala. Okay? Ngayon, pinaghiwalay ko na yung dalawang terms na yon. So ito yung may S, ito yung walang S. Okay. Now, ito madali na itong i-inverse. Anong inverse nito? Dapat para sa atin, madali nang i-inverse yan. Anong inverse yan? Ano yung inverse ng first term ninyo? Uy.
So that would be 0.3872 e raised to negative 0.7439. Okay, very good. So, ibig sabihin, madali nang anuhin yung madali nang anuhin yung pangalan ito, yung first term. Ang problema natin ngayon is yung second at saka yung third term. Okay. So, again, alam na natin na walang integer factors itong or non-factorable, walang real factors itong denominator natin kasi nga nanggaling yan ng complex eh. Okay. So kapag nanggaling yan ng complex, ang isang choice nyo para ma-evaluate ito, yung inverse nito, is i-complete the square nyo tong denominator. Okay? So kung ito yung denominator ninyo, kung ito yung denominator ninyo, paano tayo ulit mag-complete the square? Paano natin i-complete the square to? Yung sinasabi ni Mr. Caspillan, okay, is kunin natin yung kalahati nung B. Kasi sa kanya A, B, C to eh. Okay? So, kunin natin yung kalahati nung B. Tapos i-square natin siya. Okay? Yun ngayon yung magiging third term ng isang completed square na trinomial. Okay, tama yun. Yung mode pi 3 yata na sinasabi Mr. Sampang, ito yung para ma-solve mo yung roots ng isang quadratic equation. Ang kailangan ko dito is 1.2561s plus makahanap ako ng pangatlong term dito. Okay? That would allow me to factor this, okay, into the form s plus something square. Yun yung tinatawag nyo completing the square. Hahanap kayo ng pangatlong term dito. Para ito, ma-factor nyo ng ganito. Okay, halimbawa yan, ginagawa nyo to sa algebra ninyo. Halimbawa, meron akong s square plus 4s plus, halimbawa natin 13. Okay, sabi natin 13 yung dulo. Okay, ang ginagawa nyo para ma-complete the square nyo to is yung first two terms, s square plus 4s, hahanap kayo ng pangatlong term. Okay? Para yung tatlo na yan, okay, ma-factor nyo as s plus something square. So, ang tanong, ano yung pangatlong term na yan? Ang sabi ni Mr. Caspillan, kunin nyo yung kalahati ng second term, yung coefficient ng second term, kunin nyo yung kalahati nun, tapos i-square nyo siya. Okay, so in this case, ano yun? Ano yung kalahati ng 4, tapos i-square nyo? Ano yung third term dito? That would be 4. Okay, kaya lang, 13 kasi ito originally. Ito ngayon yung 4. So ano pa yung kailangan kong idagdag para walang mabago doon sa expression ko? Ano yung kailangan kong idagdag dito? Tandaan nyo, 13 yan originally. Pag dinagdag ko ang 13 yan, ano na to? S square plus 4s plus 17 na yan. Hindi na yan yung original. So dapat 9. Yan. Dapat 9 yung idagdag natin para s square plus 4s plus 9. S square plus 4s plus 4 plus 9 kasi yung 4 plus 9, 13. So wala kayong binago sa expression ninyo. Pareho lang siya nung original. Ngayon, ang tanong, ano ngayon to? Ano ngayon yung number na tamang ilalagay ko dito para mag-equal silang dalawa? So dapat 2. Okay? So plus 9. Yan yung tinatawag nyo completing the square sa inverse Laplace transform. Ngayon, gawin nyo siya dito. Ano dapat to? .3944.
Yung last term dito, ano siya? Yung susobra dito. That would be 7 point. Tama to mga to ha. Paki-verify. Okay? Ano ngayon to? Ano ngayon tong number dapat dito? Ito, anong number to dapat? 0.6280. Okay. Tingnan nyo mo, pag-aralan nyo mabuti kung paano nila nakukuha yung mga number na yan. Again, dito tayo nagsimula. Kung paano nila kinuha to, yun din yung ginagawa nila dito. Okay. So, tingnan natin kung tama yun ng mga nakuha nating values. Or pareho nung ano natin. So, ayan. So, ayun, nakuha natin yung 7.6711. Tsaka itong 0.628. Okay. So, tama naman yung naging factors natin. Okay. So, what would happen next? Nasaan na yun? Okay. So, ano mangyayari ngayon dito? Okay. Itong unang term natin, i-rewrite natin itong denominator as 0.3872s divided by s square. Ito, gawin natin siyang ganito. Yung nakuha nyo dito sa ilalim. So that would be s plus 0.6280 square. Okay, plus 7.6711. Ganun din yung pangalawang term. Gawin nating 4.1981 divided by s plus 0.6280 square plus 6711. Okay. Ngayon, dahil yung denominator nyo, 2 minutes na lang. Dahil yung denominator nyo, merong ganito. May s plus 0.6280. Dapat, lahat ng s na makikita nyo sa expression nyo ay merong ganito rin. Dapat yung s naka-add din sa 0.6280. Which means, ito yung tinutukoy ko. Yung s na to, dapat magkaroon to ng 0.6280. Okay? At once na idagdag ko tong factor na to, or itong number na to, dito sa expression ninyo, nabago lahat yan. Nabago na yung value niyan. Ang tanong, paano ko siya ibabalik sa dati? Yan. Paano ko siya ibabalik sa dati? Tandaan nyo, sobra na yan kasi may dinagdag akong isang number. Inad ko sa S. Ang tanong, paano ko siya ibabalik sa dati? Sa original value niya. Meron pa kayong mga 30 seconds para masagot yan. Naku, wala na pala. Okay, basta tingnan nyo to ha. Pag-aralan nyo na lang. Ang nadagdag dyan is ito. Ito times ito. Yun ang nadagdag dyan. So, yun ang ibabawas ko. So, dapat bawasan ko to ng 0.3872 times 0.6280. Okay? Pag yan in-evaluate nyo, okay? Tandaan nyo to, itong expression na to. Pag yan in-evaluate nyo at check nyo, magiging ganito siya. Okay? So, tingnan nyo, kung tama na ang makukuha nyo dito ay 3.9549 kapag ka in-evaluate ko to. Okay? Pag in-evaluate ko yan, tama ba ang makukuha ko 3.9549? Tapos, ang magiging inverse niyan, ito. Tingnan nyo nang mabuti. Anyway, may recording naman yan. So, marireplay nyo nang marireplay at mapopost nyo yan. So, makukuha nyo yung value kahit na tanggalin na natin. Okay. So, ayun.
So, dalawang problem lang yung na-discuss ko kasi ang tagal nating nagtatanungan eh. Okay? So, yung mga quizzes nyo, tsaka yung quiz nyo, tsaka yung exam nyo, mapopost na lang yun automatic. Okay? So, magpo-post na lang din ako ng mga announcement tungkol doon sa mga hindi ko nabanggit ngayong oras na to. Okay? So, may ano ba? May concerns ba or questions? Okay, kung wala, guys, ang medyo magre-recommend lang ako sa inyo ha. Guys, medyo balikan natin yung yung lower math natin, algebra, calculus. Medyo naglalag tayo dun sa part na yun. Kasi hindi natin masasagutan tong mga gantong kapag wala tayong mastery ng dalawang yun. So kailangan natin siyang tiyagain na balikan kung sakasakali. Okay? So ayun lang kasi kailangan nyo rin sa exam nyo. Kailangan nyo rin sa board exam nyo. Okay? So ayun lang. Kung wala naman na kayong questions or concerns, let's dismiss the class na. Okay? So thank you for attending today's meeting. Ingat lagi kayo.